Hello guys, welcome sa ating Action FX educational webinar. So market analysis tayo for this week. So tingnan muna natin yung previous analysis natin, ano yung mga fundamental bias natin, and mga trade ideas, and ano yung mga trades natin gamit yung FX system. So tingnan muna natin yung Facebook page natin kung saan tayo nagpo-post ng mga analysis, no, mga fundamental bias and trade ideas. So last week meron tayong mga key economic data and fundamentals, no? Yung binabantayan natin dito, yung pinaka-main key event dito ay yung US CPI, no? So dahil ay yung fundamental driver sa USD, no, kung ano yung potential move sa market. So tingnan natin yung previous analysis natin, trades ideas gamit yung FX system. So dito meron tayong trade sa silver market. So makita natin dito sa chart, no, nagkaroon ng bearish move. And may buy confirmation tayo dito, nagkaroon ng bullish move dito, no? So, yung mga FX confirmation o signal, so pwede natin gamitin ito for entries and exit, no? So dito, kapag napag-buy ka dito, then may sell confirmation dito sa taas, so maganda mag-exit position dito. So dito sa trade natin, nag-sell trade tayo, no? Dahil may FX sell confirmation. So ito. So non-repaint ito. So hindi siya nagbabago ng position, napag-sell tayo. So ito yung mga confirmation natin, no? Rejecting key level, bearish market structure. Yung currency pips is neutral sa USD, no? So yung silver trade natin. So ito naman currency during Tuesday, no? Asian session. So makita natin dito sa market sentiment na bullish sentiment sa pound and euro. And bearish sentiment sa Japanese yen, no? So since yung fundamental sa JPY or Japanese yen ay same pa rin, no? Bearish pa rin tayo sa Japanese yen. So kahit na nagkaroon ng currency intervention. So dito naman sa USD index, so makita natin dito may buy confirmation. And USD holding above 105 key level, no? So may buy confirmation and nagkaroon ng bullish move. So dito naman sa gold, fundamental bias natin, makita natin dito sa trading system natin, AFX trading system, nung Monday, na-anticipate natin yung pullback na ito dahil sa US figure jobs data last week, prior week na price in na siya. Kaya nagkaroon ng pullback move or profit-taking causing pullback. So alam natin na nagbe-bearish move, no? Na-anticipate natin yung bearish move, no? Then yung gold main bias natin is bullish pa rin if nag-hold above 2330, 2340 key level. To continue bullish move, no, based sa weekly analysis natin. So bullish tayo sa gold main bias natin if nag-hold above sa key level na ito. Makita natin nag-hold siya. So makita natin dito. So yung optimistic PPI is na fade out and price in agad. Makita natin yung long wick dito, yung lower wick. Dahil yan sa optimistic PPI and na price in agad dahil yung key event dyan ay yung CPI next week, next day, no? Yung CPI nung Wednesday, so prior CPI po ito, nakita natin nag-bullish move, no? And may sell confirmation tayo for pullback move, bearish move. So yung adaptive bias natin sa gold is if yung hot CPI is higher than anticipated or expectation, so mas mataas yung inflation data sa US, so ibig sabihin USD bulls siya and break below 2353 and 2340 key level. If nagkaroon ng USD bullish move, no, dahil sa hot CPI. So alam natin na hindi nangyari yan, no? Kung titingnan natin yung gold chart natin sa trading view. So ito yung analysis natin sa gold, no, last week. So ito yung na-anticipate natin na bearish move.
Na-anticipate natin yung bearish move na yan. Then nag-hold above sa 2340 key level. Ito. To base sa price action and market structure, nag-hold siya dito. Nakita natin yung candle dito, nire-reject yung key level. So ayan. And na-anticipate natin yung bullish move na yan. So dahil yung CPI ay same as expected, no? Kaya nag-cause ng bearish sentiment sa USD. Makita natin dito, nag-break above siya sa target natin na 2380 key level. And if nag-hold above sa 2380 key level, na-expect natin yung price to retest previous all-time high. So ni-retest ng market yung previous all-time high. Kung titignan natin yung previous market, so ito yung previous all-time high. So ito yung ni-retest niya. Then nag-form ng bagong all-time high sa 2450 key level, no? So nasa bagong all-time high na tayo sa gold. So nag-exceed sa expectation natin na bullish move, no? So yung previous analysis natin is yung anticipated move natin is hanggang 2,400 key level lang. And nag-break above sa previous all-time high, nag-form ng all-time high, no? Bagong all-time high. So yun yung previous analysis natin sa gold. And sa DXY naman, USD index, kung makita natin dito, na-anticipate natin itong key level na to, 105 key level. No? Napaka-important key level last week, no? Makita natin nag-bullish move siya. And dahil sa result, actual data ng CPI, nagkaroon ng bearish move. Makita natin dito, ito sa PPI, na price in agad yung data. Dahil yung key event that week is yung CPI data report. And CPI naman is bearish move sa USD. Kaya nakita natin yung impact ng fundamentals and economic data report sa market. Makita natin nagkaroon ng bearish move, nag-break below sa 105, no? So if below sa 105, more on bearish tayo sa USD. And above naman sa 105 is bullish. So makita natin dito, above 105 key level, bullish tayo. Then based sa fundamentals and break below sa key level na 105 key level, so magiging bearish na tayo. So yun yung last week analysis natin sa USD. So start tayo this week, no? Tingnan natin yung economic calendar for this week. So may mga ano tayo. May mga speak tayo sa Fed, Chair Powell speaks, no? May mga meeting tayo and mga important key event, no? So sa New Zealand, interest rate decision sa Wednesday. Sa pound naman, CPI, no? And sa USD naman, meron tayong FOMC meeting minutes. So, kailangan natin bantayan na yan. Yung PMI data sa USD and yung German GDP. Ayun yung mga key event for this week, no? And review natin yung trading journal natin. So, yung live trades natin is, meron tayong live trade noong May 13. Ito. So, ito yung anticipation of pullback play sa gold market, no? So, nung Monday ito or Tuesday. So, market structure is counter-trending, no? Nag-sell position tayo during New York session. So, ito yung mga confirmation natin, no? So, rejection sa key level, OB confirmation, no? Yung trade natin nung gold last week, no? So, yan. Tingnan natin yung trading system natin. Sa USD, makita natin, no, may mga buy confirmation tayo. Yung buy confirmation, no, sa previous analysis natin. So, nag-hold above siya sa key level, bullish move. Kaya may sell confirmation. So, dahil yan sa economic data report, no, na price in agad yung data. Dahil yung may
main key event is yung CPI, and dahil na bearish move sa USD dahil sa CPI report, makita natin yung bearish move dito, no? So may buy confirmation na nag-form ng bullish move, pero nag-continue pa rin yung bearish move dahil nga sa fundamentals, no? So ayun yung USD analysis natin. Tingnan natin yung analysis natin sa gold. Ito, ano to? Prior CPI, no? Before pa ng CPI, nag-bullish move na yung gold. Dito, sa gold 15-minute time frame, may buy confirmation, no? Ito based ito sa CPI report, no? Nag-bullish move, may bearish move, no? I-retest yung previous key level, ni-reject ng market yung key level by confirmation, no? Sa trading system natin, no? And break above sa key level, no? So nakapag-buy tayo dyan, pullback play, ay makita natin yung bullish move sa gold market, no? Ni-retest yung previous all-time high. So yung trade na to is more on fundamental, no? So based sa CPI report, no, bullish tayo sa gold. I-reject yung key level. Makita natin yan. Makita natin dito sa gold. Meron tayong sa 1 hour time frame, meron tayong buy signal, buy confirmation sa 1 hour time frame ito. And sa currency pips, meron tayong bearish sentiment sa USD. Makita natin dito negative siya. And makita natin yung bullish move sa USD. Ni-retest yung gold previous all-time high. Yan. Tingnan natin ano yung analysis natin sa gold for this week. So, nasa price discovery mode tayo sa gold dahil nasa all-time high tayo, no? So, hindi tayo interested mag-buy sa all-time high, no? Dahil possible na mag-pullback yan, aggressive pullback. So, possible mag-aggressive pullback yan. Kaya hindi ako interested mag-buy sa all-time high. And hindi rin ako interested mag-sell dahil nasa all-time high tayo dahil pwede pa yan tumaas. Risky mag-sell dyan sa bullish momentum, no? Nasa bullish momentum tayo sa gold. So, tingnan natin ano yung possible move, no? So, mark natin yung pinaka all-time high natin na 2450. So, tingnan natin analysis natin for this week, no? So, remove na natin yung previous analysis natin sa gold. So, dahil tapos na yan. So, ito yung mga previous analysis natin, no? Price holding above 2,300 key level. Dito pa lang tayo, bullish na tayo sa gold sa 2,300 key level, no? Tingnan natin yung bullish move, no? Ang laki ng movement sa gold market. Alisin natin ito mga key level na to. For this week, no? So, ang tanong, ito na ba yung all-time high? So, possible na tumaas pa yan this week, no? Break above pa yan. And continue pa higher. So alam naman natin na bullish tayo sa gold market, no? So, wala tayong sell bias sa gold. So, mag-sell lang tayo if na-anticipate natin yung pullback. So, i-mark natin yung mga key level. So, lagay muna tayo ng mga key level. So, tingnan natin, asan yung mga key level na papantayin natin. So, punta muna tayo sa higher time frame, no? So, makita natin na na-anticipate natin yung bearish move na to sa previous analysis natin. Na yun naman, yung bullish move, hold above this key level, nag-bullish move. And last week naman, na-anticipate natin yung pullback dito and continue yung bullish move, no? And in this week naman, nakita natin na nag-continue higher break above previous all-time high. So, ito yung weekly candle natin for this week. No, makita natin na possible na as long as nasa above siya ng
price na to, bullish tayo sa gold dahil potential pa na mag-bullish move yan. If may nahanap tayong pullback day, no, na kapag nag-pullback yung gold, dun tayo mag-buy. So, hindi tayo mag-buy sa taas. Mag-buy tayo sa best price, no? So, i-mark natin yung mga key level. So, ito, unang key level yung bagong all-time high to 450 key level. And previous naman yan is yung 420. Is nag-hold ito. So, yan. Ayos yan. Itong tatlong key level, no? Nagtudraw na tayo ng ano natin, target natin. So, possible pullback sa 2450, no? Then, continue bullish move if nag-hold above siya sa 2420 key level. So, anticipate muna natin yung bullish bias, no? Possible na mag-pullback siya. Kaya ito yung unang bias natin, no? So, yung anticipate natin yung pullback. So, pero hindi tayo magsisell, no? Kapag na-anticipate natin, hindi ibig sabihin na magsisell tayo. Na-anticipate natin na mag-bearish move muna bago tayo mag-enter ng buy position if nag-hold yung key level na titingnan natin. So, anticipate bearish move and break above this key level, no? If mag-perform tayo ng bagong all-time high, no? So, anticipate natin na perform pa tayo ng all-time high. Dahil nga sa price discovery tayo, so hindi natin alam kung ito yung final na high ng gold market. If nag-bearish move tayo below dito, possible na pullback day yan. If nag-continue yung bearish move hanggang dito sa 2,400 key level, so possible na yan. So, yung tatlong key level na babantayan natin, no? So, 3 price point na titingnan natin yung gold. If nag-pullback siya sa 2,420, potential na mag-hold yung key level for container higher and break above 2,450 key level, no? And if nag-pullback pa siya, deeper pullback na pullback siya ng 400 pips, makita natin dito, potential na mag-retest siya dito sa 2,400 key level, no? Or another buy position, no? Ayusin lang natin yung mga key level natin. So, alam natin yung mga fundamentals natin. Ano ba yung mga fundamental catalyst, no? So, lagyan natin. Geopolitical tension, if mag-escalate pa yung conflict sa Middle East,
no? Gold demand yan. So, more bullish bias sa gold market. Central bank, so mostly priced in na ito dahil sa bullish move sa gold buying, no? And dovish Fed, no? Or USD bearish sentiment. Ito yung mga fundamental catalyst, no? Alam natin na dovish yung Fed dahil sa CPI report. Kaya nagkaroon ng USD bearish sentiment. So based sa currency, feels negative ang USD last week. So alam natin na fundamental catalyst, ulitin natin, na it might geopolitical tension cold higher. So central bank gold buying, so kaya bullish tayo sa sa gold sa our time frame, no? Kaya tayo nasa all-time high dahil sa central bank gold buying. So wish tayo sa Fed and USD bearish sentiment. If nag-continue yung USD bearish sentiment or USD lower, so gold, fundamental catalyst yan for gold higher. So, ulitin natin yung gold analysis natin. Yung pullback play na to, hindi to trade idea for sell position, no? Hindi tayo mag-sell dito para i-anticipate tong move na to. So, if experience ka, kung alam mo yung dalaw ng market, potential move, so, mag-sell ka dito, so dapat alam mo yung ano yung magandang price mag-sell, no? Based sa price action and ongoing market sentiment, no? So, more on bullish bias tayo dito. If nag-pullback siya sa 2420 or sa 2,400 key level, potential na buy position, no? So, tingnan natin sa fundamentals this week, no? And market sentiment. So, dapat adapt tayo sa market, no? And combine sa mga knowledge natin sa trading and experience. So, sa FX trading system, mga buy confirmation, yung market sentiment sa currency pips. So, dapat alam natin yan. So, itong taas na to pa, possible na tumaas pa yan. So, 2,500 yung likely na target natin. Sa all-time high, no? Kung price na to. So, yan lang muna for this week analysis, no? So, sa DXY, so, ulitin natin dito. So, nilagay natin Fed dovish. Yung dovish Fed, nag-bearish move, no? So, alisin natin yung bullish previous analysis natin. So, as long as below siya sa 104.5, so anticipate natin yung continuing bearish move, no? Even break below dito sa 104 eh. If nag-break below pa yan, kasi potential na hit yung key level na itong 103. And possible na i-retest itong 104 key level, no? Kaya previous analysis natin, yung previous, no? Fundamental bias natin na noong April, no? Potential target yan. If nag-hold above naman sa 104.5 key level, potential na i-retest yung previous key level, no? Ito, taas. Mostly bearish tayo sa USD, no? Dahil sa fundamentals, no? And market sentiment. Or potential mag-retest dito sa taas. Possible din yan. So, bearish bias sa USD.
possible na i-retest sa taas and continue bearish move, or hold below 104.5 and continue bearish move. So as long as may change of market sentiment and fundamentals, dun tayo magiging bullish tayo sa USD. So as of now, bearish tayo sa fundamentals, no? So ayun yung analysis natin for this week, no? Sana may matutunan kayo sa mga weekly analysis natin. So i-review nyo yung mga previous analysis natin and mga trading, mga educational webinar natin. Mga topics natin sa mga tuturuan ko. So may mga topic tayo dito na more on price action, technical analysis, historical key level, fundamental analysis, no? So more on fundamentals tayo, no? Hindi lang tayo naka-base sa price action or technicals, no? Nagtitreat tayo sa based on fundamentals and market sentiment. Kung ano yung market driver, ano yung main reason kung bakit tumataas o bumabagsak yung market. So ayun lang sa market analysis natin for this week.